So, ayan, magandang umaga. Naghanda na ako ng camera para mas malinaw yung boses natin. Yung isang, wala daw siyang maintindihan, sabi dun sa comment niya. Regarding regulator ninyo, wala daw siyang naintindihan. Kailangan daw nakapokus yung ginagawa. Kaya ang ginagawa ko nga, dahil isa lang yung camera natin nakaharap, is ipaliwanag, hindi naman yung mismo ginagawa mo as in ipapakita mo na para kang nag-ano sa grade 1 na this is banana, ipapakita mo gano'n sa blackboard, ito yung banana. Hindi na natin kailangan gawin yun kasi alam na natin yan ng regulator. Alam na natin yung mga parts ng regulator, meron disc, meron piston or yung plunger na nandun yung disc spring. So, pag sinabi natin spring ng disc, alam na yon. So, ni-elaborate ko naman yun. Sinasabi ko yun, yung spring, yung piston, yung plunger, o yung... Ngayon, ang gagawin naman natin, ayan, yung mahina sa comprehension, pasensya na po kayo kasi hindi talaga tayo mag-video na babayad pa tayo ng cameraman para i-video. This is a technical tutorial. Kung talagang wala kang yun lang yung sinasabi ko. Kung talagang wala kang mababa ang yung let's say IQ, makinig ka mabuti. Sanayin mo yung sarili mo nakikinig. Huwag nanonood. Kasi kung nanonood, is that for entertainment purposes lang yung mga pinapanood mo. Dito, may konting tutorial to para maibahagi natin yung ating nalalaman at ating naintindihan theories regarding regulator. Ngayon, ang gagawin naman natin is yung comparison between China and regulators to. Between China and the Taiwan type of regulator. Kung makikita nyo sa mapa, katabi halos island lang yung Taiwan. Katabi siya ng China. Yung mga tao dito ay inchik din dito sa Taiwan. Republic of China nga to eh. Yung isa is hindi siya republic kasi communist China yung isa eh. So, correct me if I'm wrong, yung mga historians. So ngayon, dito, balik tayo sa regulator, i-differentiate natin siya. Talaga naman makikita nyo yung diferensya sa labas pa lang. Okay. Unbox natin itong isang. This is made in China. Ito. Sa China ginawa to. Ang di ko lang po na-research dyan is kung anong bansa ang may design nito. Para ipagawa sa China, like ang Japan, ang Mitsubishi, at saka Toyota sa China rin ginagawa. Ngayon lang inalis yan, itong taon lang na nakaraan. Ngayon lang inalis sa China. Nilagay nila sa either Vietnam o doon naman ngayon gagawin yung Toyota at Mitsubishi. Ngayon, ito is China regulator. Ayan, unang-una, sigurado mas mahaba siya kaysa doon sa Taiwan. Ayan. So, ayan, kita. Ayan, pag inalis natin to, kasi nagpapahaba rin to eh. Ito yung Taiwan. This is China, yung nasa kanan ko. Yung may takip na, ayan, ayan, makikita nyo kagad yung diferensya. Oh. Ayan, makikita nyo kagad yung diferensya in length. Ito lang, ang kaibahan niya kasi, ang finish, yan, natin maigi yung pagkakaiba. Yung finish, talagang makinis. Etong Taiwan. Ayan, makinis siya. Pero parehas lang sila ng magkaiba ng bars disc. Mas mataas yung kaya ng Taiwan. Parehas 1.8 PSI po ito. 1,800 PSI. Pareho. Ayan, makikita nyo. Ngayon, ang
Ang low side burst nito o yung output niya, ang burst niya is 4,500 PSI. Ito pong Taiwan. Itong ano is 3,000 lang, 3,000 PSI lang ang output, ang low side nitong China. Pagdating naman doon sa kanyang main tank o doon sa kanyang input is 7, parehas lang yata to. 7.5K, 7.5K din yung China. So yan, mas mataas talagang magbibigay ng output itong Taiwan kaysa dito. Kasi makikita nyo, doon pa lang sa kakayanan, sa burst na lang, ay may pagkakaiba na 1,500 yung difference ng dalawa. So parehas sila. Parehas mo silang pwedeng gamitan ng CF tank. So yun na, ibig ko sabihin, pwede siyang gamitan parehas ng CF tank. Ngayon, ang pagkakaiba niya sa output niya, etong China, maaaring pag nilagyan mo ng 2,200 PSI yung output mo, o pwedeng bumigay yung burst sa output pala siya magkaiba ng lakas. Mas malakas itong sa Taiwan kasi mas mataas yung kanyang burst disk para sa output. 4.5K ang output na. Ito naman China is 3K lang. So ito, kahit lagyan mo ng 3,000 PSI na output, okay lang. Itong Taiwan, kaya niya. Ito naman, China, bibigay na yan kasi 3K nga lang siya. So sa 2.2K na output, maaring bumigay ng burst disk na ito. So ito, so yung finish, makikita nyo, kagaya yung sinabi ko, mas makinis siya. Tapos, ito yung isa. Meron siyang lagayan ng wrench. Pwede kang maghigpit dito. Pero, sa atin naman, di natin ina-advise, maghigpit tayo ng... Kaya lang, kung talagang yung thread natin is, let's say, pit na pit, pag binigyan mo ng konting pressure, higpit na rin yun. Pagkakalas, gagamit ka rin ng wrench o adjustable wrench o ilang ba to, 22 na pangkalas. Ngayon dito, ito wala. Tapos yung finish niya, medyo magaspang siya. Magaspang siya compare dito sa Taiwan. Itong Taiwan, makinis talaga siya. Ngayon, pagdating sa loob, so linawin ko yung pagkakaiba niya. Mas maltaas ang capacity nitong Taiwan kahit sa output niya. Mas maiksi siya, kaya sigurado mas maiksi yung butas ng kabila. Mas maiksi ang Taiwan regulator kaysa, ayan, nakikita nyo, kaysa dito sa China. Mas maiksi siya, mas mahaba yung China. Ngayon sa finish, siyempre mas makinis ang Taiwan. Yan, ngayon, bubuksan natin to. Bubuksan natin una itong China. Sabihin natin 200% ng price ng China, yung price ng Taiwan regulator. So ayan, binubuksan na natin. So ito siya. Ayan. Itong China is ito yung kanyang disk. Yan, ito yung sinasabi kong plunger. Ito yung plunger. Kasi yan, gumaganyan po yan. Umaatras, abante yan. Kapag, ito, explain ko ulit. Kapag yan ay sumagad do sa dulo, sumagad siyang ganon, ibig sabihin, puno na yung laman ng output. Puno na siya. Natulak na siyang papaganon eh. Kasagad na siya doon. So, hindi nalalabas ang hangin mula rito.
Mula rito sa high side. Ngayon, pag pumutok yung air gun, pag ipinutok yung air gun, ito po ito yung output niya. Pag pumutok yung air gun, dala pati yung laman dito. So, bababa yung pressure dito kasi ito yung nasa plenum, kasama to ng plenum. Pabalik ulit yan, atras ulit yan dyan, sagad. Ngayon, kaya ito ay mas malaki, ayan yan. Mas malaki yung side na to, itong. Para pag puno na siya, matutulak siya. Mas mataas yung plenum nitong side na to kaysa doon sa side na yon. Kaya mas matutulak siya. So, ayan siya. Natulak ng ganon. Habang nalalagyan niya ng laman, unti-unti ang bumabalik, patulak na ganon. Pag tumulak yan, ayan, kaya may goma rito. Ayan. Ito, matigas na goma rin. Perfect siya. Ayan, kung makikita nyo. Perfect din siya. Hindi naman stainless siya na kasi kinakalawang din Parang plated lang siya. Ito siya, ang kanyang disc. Ayan, yung comparison, ito ilabas na rin natin yung kanyang spring. Ayan. Ito yung China. Ayan. Ayan. Katulad doon sa nakita kong isang video na wala na siyang ganito. Kasi malimit ako nagbubukas nito. Talagang meron nito. Yun ay tinanggal. Tinanggal kasi iba pa nun yung shoutout kay Sir Joel Directo. Saya ko po nakita yung video nito. Kaya salamat din do sa kasi naumpisahan mo na. Konti na lang yung i-explain ko. Na ipakita mo na ito lang yung kulang doon sa'yo. Parehas silang meron nito. Siguro lang po hindi ikaw yung nagkabit nung tinanggal nila yan. Sa bagay, okay lang naman po natanggalin yan kasi yung spring ang masusunod. Kaya lang, nabawasan yung clearance niya, yung power niya ng spring. Kasi, kagaya nung sinabi ko, kailangan itulak itong papaganon. Katulong nung So, ito po yung starter niyan, yung spring. Ngayon, kung yan po binawasan ng puti na ganon, mababawasan din yung pressure ng spring. Ayan. Mababawasan yung pressure ng spring kasi para mo siyang pinutulan. kasi malaking bagay din yan. Nasa 3 to 4 mm din siguro to. Etong nabawas na yan. Nasa 3 mm din yan. So, yung spring mo parang kung compared to doon, parang binawasan ng 4 mm. Importante po yan na nandyan. Ngayon, meron nga po akong ginawa niyan na wala na ito. Nung dumating sa akin, wala na to. Ang ginawa ko, nilagyan ko naman ng spacer. Nilagyan ko siya ng isang o-ring na maliit na mataba, ganyan. Tapos, nilagyan ko siya naman pinaggawa ko siya ng washer na kasing laki lang din ito. Yung hindi siya sasabit. Sa yan. Mas maliit siya ng konti kaysa doon sa goma na to. Pinagawa ko siya ng spring na ganon. So, anang plate para hindi masira yung o-ring na nilagay ko. So, yun po. Lahat po yan kasi mathematically o kaya by physics, meron pong lahat computation yan. Pag nabawasan niya ng 1 mm, 2 mm, ganyan. So, hindi ko na po gusto mag-compute doon. Kaya ang ginawa ko, nalaglagay na lang ako ng o-ring doon sa puno para makatulong ng spring. Hindi pa rin po siyang mabago. Kasi kahit po yan ay ganyan, kahit po yan ay galing ng China, may mga engineer po na nag-design yan talaga. Kinompute yan according to physics. So, ito na, dito naman tayo sa Taiwan. Pati tornilyo niya, medyo iba yung iba yung pihit. Ayan, medyo makagat siya ng konti. Hindi basta kumakagat yung ating Ayan. May mga na mas quality yung nanggagaling ng Taiwan. Kasi mas mahal po yun. Mas pricey. Lagyan natin din dito yung tornilyo niya. Parehas na din naman po, pati tornilyo.
Ang pinakaiba lang, may konting gaspang yung tornilyo ng China. Ayun. So, sa pagpihit pa lang, may ganit siya. So, ibig sabihin, ayan, nararamdaman ko. Yung o-ring niya, itong o-ring nito, is mas makapal. Tama yung sinabi ni Sir Joel. Direkto, mas mataas, mas mataba yung kanyang o-ring na nakalagay. Kaya po ganyan, mararamdaman nyo kahit sa pagpihit pa lang. Kasi pag pinipihit mo yan, pag sumama ito, siyempre, ang kalaban ng ano is yung body. Ito, ang kalaban niya is yung inner housing nung kanyang plunger. Kaya ano, mararamdaman niya, alin man yung maiwan, kung kagat siya, ayan. So, ibig sabihin, dito sa umikot, so mataba talaga siya. Mas mataba. Saka tama rin yung ano niya, na mahirap bunutin kasi yung o-ring mataba. Mas matagal siyang sumingaw. So, yun, tama rin yung ipinakita niya na yan, so yung comparison, yung disc niya, iba. Ang disc nito, na ginamit is kagaya rin nung ginamit na disc sa 800 PSI na China. Pati po yung pagkaka-groupings, ito po ay mas makakapal na disc compare dito. Mas maninipis po ito. Etong China, mas maninipis yan. Pero may mga China na kagaya ng 800 PSI. 800 PSI, hindi pa ako nakakita ng ganitong kulay ng disc. Yung parang stainless ang disc. Lahat po sila ay ganito. Ganito rin po yung design ng groupings. Pare-parehas din yung kapal. Kaya lang, palibasa makakapal siya, pakita ko sa inyo yung isa ha. Bubunot tayo ng isa. Medyo mahirap lang bunutin to. Kasi yung o-ring niya, mataba. Compare doon sa China. Sa China, madaling bunutin. Yan. Ito yung disc niya. Nakagaya nung sa 800 PSI ng China. Ito naman, kukuha tayo ng isa. Ayan o. So, pag kinumpir mo, talagang manipis. Etong sa China. At saka mas matigas po ito. Mas matigas ito kasi may pagka, ano ba ito? Tawag ba dyan? Ito na naalala ko. May pagka-carbon. Carbon steel ang ginamit dito sa spring na to. Kaya mas matigas siya. Magkakaiba rin yung groupings kasi dito sa China, meron siyang sinusunod na numero na nakita ko. Tapos, nagkakaroon siya ng adjustment. Kapag siguro tinest nila doon sa kanilang pan-testing na machine kung ano, kagaya nito. Yan, dapat po ito sa original niyan na nakikita ko noon pa at nabubuksan ko. Sa dami ko ng regulator na nabuksan na ganito. 1,000 na siguro. Kasi puro China naman yung ginagamit ko eh. May nagagamit ako noon na ganito, pero hindi ko iniintindi. Bali wala na sa akin yun, yung lumarating. Tapos isinasama ko na yan, same price na rin. Kasi nalilito na ako sa dami ng ano ko, basta kuha na lang ako ng kuha. Ito, kagaya nito, dati, ito po, pangkaraniwan ito, itong dalawa na to, nakatihaya yan, dalawa yung nasa ibabaw na magkasing kapal, ganito, naka-curve. Ngayon, siguro, nung testing nilang ganon dalawa, pumapalo ng nasa 2,200, ginawa nila, tinanggal nila yung isa. Yung pag-testing nila, kulang naman. Siguro, nasa 1,700, ganyan. Kasi kagaya nung sinabi ko sa inyo, kapag ang regulator, walang plenum, mas mataas po ang adjustment niyan. Ibig sabihin, mas mataas yung output niya. Kapag wala siyang plenum, let's say, tinetesting lang siya doon sa pan-testing ng machine.
Siyempre, tatakpan mo lang itong puno. Tapos, hahanginan mo dito sa quick fill. Siyempre, pag tinakpan mo yan, walang plenum, kundi yun lang. Yung plenum niya lang dito sa may thread niya, hanggang doon sa ilalagay nilang cup. Dinahanginan na tatakpan nila to. Nang maliit lang din para madaling mapuno, isang ano lang, 3,000 na kagad yung laman. Tapos yung output, doon po papalo ng 1/8 yan. Ngayon, kapag ginamit mo na yan, sa mas malaking plenum, let's say sa airgun, nababawasan po yung 1/8 na yan, bumababa yan. Let's say nagiging 1/6 lang yan. So, ganun po. Kaya, kay Sir Joel Directo, tama po yung ano mo, mas mababa talaga yung 1,800 PSI mo nitong China. Pag nilagay mo sa airgun mo, kasi ganun po nila sinusukat. Yung, ano, kagaya rin po na sinabi ko, na habang lumalaki yung plenum, bumababa yung output ng China regulator. Let's say, sabihin natin na yan na 1,800 PSI yung output. Tapos, nilagay mo sa plenum ng isang ano ba itong airgun na malaki ang plenum niya. Kapag doon sa mga kino-convert, yun ang talagang malalaking plenum. Yung ginagawa natin PCP, hindi maitutumbas doon yung laki ng plenum. Kasi kagaya ng ibang mga nakukonvert ko dito na yung size ng plenum niya na pinutol ko is kasing laki na nung tank. Ganon. Yung ano niya na, malaki na. Ilang mm na yun, ganito na alas kalaki. O, maliit lang dito ng konti. O, ayan. Maliit lang dyan ng konti yung puputulin ko yan, tapos gagawin ko ng offset. Ngayon yung papunta doon sa kanyang firing pin, malaki. Ang taba ng butas. So, yun po, hindi ko na babawasan yung 1/8 nun. At magiging 1,500 siya, 1,400. O, ganyan. Yun yung magiging output niya. Pero 1/8 yung regulator niya. Ngayon, habang lumiliit ang plenum niyan, tumataas din yung output niyan. Kagaya dito sa sa airgun ko, ang yan, dito sa ginagamit ko, pinapakita ko sa inyo noon, itong airgun na to is 1,800 PSI yung output. Pero pumapalo na lang siya. Nung ikabit ko sa kanya, pumapalo lang siya ng 1,500. Ngayon, ang doon, mas mababa siya kaysa doon sa Kaya yung doon sa pinakita ni Sir Joel Directo, hindi ko na po siya doon sa ganon na mas tumaas. Yung sabi niya, dating 1/6, yung 1/8 PSI na China, naging ikabit niya, 1/6 na lang binibigay na output. Nung magkabit siya ng, kasi meron pa siyang kung makikita nyo, meron pa siyang power plenum aside dun sa plenum ng airgun niya mismo. May power plenum siyang nakakabit. Yung nilalagyan niya ng regulator, nakadugtong yun, power plenum yun. So, dagdag additional plenum yun para sa airgun niya. Pagkabit niya ng Taiwan na regulator, naging 1.7, so mas mataas ng 1,000. So, yun po yung hindi rin naibigay nung Taiwan regulator, yung output na 1/8 na dapat yun yung kailangan niya. Kasi po ganun talaga ang regulator. Ang mas maganda lang dyan, dahil sa mas quality yung build ng 1,800 PSI ng Taiwan, mas mataas ng 100 PSI yung naibigay niya compare doon sa naibigay ng China made na regulator. Pero kung yun po ay gusto mo lang makuha yung ganong palo ng regulator, let's say sa China is eto yan, 1,800, nakalagay itong isang flat pa dito sa dulo. Ayan. Flat lang yan para malaking mabawa sa output. Doon sa tester nila, sa testing machine nila is maging 1,800 sakto. Pwede nyo po yung palitan ng isa
na curved din na spring na. Hindi na washer lang. Ito washer lang na flat. Pag yan po ay pinalitan mo ng isang kagaya ng mga nandito, meron dyan eh. Kaya lang di mo maghanap. Yung po ay ganito rin, yung curve siya. Pag yan po ay nilagay mo dyan, possible hindi na yan bababa ng 1.8. Kasi bawat isang disc na ganito sa experience ko is 500 to 600 PSI ang maidadagdag sa output mo. Yun po yung doon. Ngayon, kung kulang yon, yung washer na yon, dito mo ilagay sa animan. Ipatong mo dyan. Siguradong hindi bababa ng 1.8 yan. Baka 1.9 pa yan hanggang 2,000. Yun ang kagandahan sa China regulator. Kasi mas makakapag-adjust ka nung dahil gumagamit siya ng plate o ng spring na mas maninipis. Compare dito sa Taiwan na makakapal na. Mahirapan ka dyan mag-adjust. Maliban lang, let's say pumalo ka dito ng 1.7. Ang kailangan mo is 1.8. Ang isang ko lang, maititip ko, ito kayang magbigay ng 100 below PSI. 100 below 100. Pwede mo siyang ilagay dyan. If pwede pa, pero parang sa tingin ko kasi, pinaiksi rin itong, ayan, magkasing haba naman sila. Magkasing haba naman. Pero, ang kaibahan niya, mas manipis yung niya ito. Kung makikita nyo, ang o-ring nito, halos nakatapat na. Hindi mo na siya pwedeng adjustin halos. Hindi ka na makakapag-adjust kasi pag ang o-ring ay lumusot doon sa kanya regulation sisingaw na po yan. Sisingaw siya doon sa lalabas yung hangin dito sa may loob na ng disc. Ay yung diretso na palabas yan. Hindi, unlike doon sa China, ayan, tingnan nyo maigi ha. Ang China ito. Kaya malaki ang chance mo. Ayan. So, mas mahaba ang laro nito compare dito. Ito, konti na lang. Dito, sa China regulator, pwede mo pa siyang paabutin ng 2,200. Maglalagay ka dyan ng isa pang disc na curve. Patihaya. Patihaya na ganon. So, pag dinagdagan mo yan ng patihaya, pwede ka pa magdagdag ng isa pa. Kumbaga, yung 2,200 sigurado kaya mong ma-reach dito. Kaya ganyan kalaki yung bawas niyan. So, yun po yung advantage. Yun yung advantage ng China regulator. Pagdating naman sa materials, fine lang talaga ang pagkagawa dito. Pero same material ang ginamit. Ito rin po at nakikita ko eh. Same material yung ginamit. Kaya lang, siyempre iba mas makinis kasi mas mahal. Tapos kailangan magkaroon ng kaibahan talaga kasi mas mahal siya. Kailangan ma-justify ang